Pilipinas, magandang araw po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Yung mga kababayan natin dyan sa France, namataan nyo na ba dyan si Loren Legarda at si Leandro Liviste? Dahil hindi na po nagpapakita yan dito sa Pilipinas. Na-extend na ang medical leave. Oo na, sige, ito lang ha, babakasyon lang ako ha. Magpapagamot ako, may sakit ako eh. O 5 days lang ha, na-extend, naging 10 days. Ngayon, mag-isang buwan na po, hindi na mamataan ng publiko. Itong si Loren Legarda, nandiyan pa rin po sa France. Bakit? Anong ginagawa mo dyan sa France? Bakit hindi kayo nagiging transparent? Huy! Pinulgar kayo ni Ombudsman. Boying Rimulya. Oh, headline. Balak nyo nang magtago? Balak nyo nang mag-apply ng asylum? Gagayahin nyo si Harry Roque? Tatakasan ang pananagutan dito sa Pilipinas? Tanong po yan ha? Yan po ang gagawin nyo? Loko! Kawawa na naman po ang taong bayan nito. Ninakawan, tinaguan. Naku po. Ombudsman flags Legarda, Liviste travel extensions as quite suspicious. Says France asylum possible. Sa Tagalog po, nakakapagtaka. Kaduda-duda na yan. Na medical leave, bakit extend ng na-extend? Mag-a-apply ba kayo ng asylum? Posible, sabi ni Ombudsman. Huy, naku ha, kayo ha. Malaking pera pinag-uusapan natin dito ha. Remember, meron pong kaso itong mag-ina na to. Hindi po simple yung kaso na yan. Plunder. Kapag nakulong po sila, non-bailable po yan. In short, multi-billionaire ka, bata eh, di ba? Ang sinasabi nila, si Liviste self-made billionaire, si Loren Legarda, exemplary na senador. Di ba? Tapos, mauuwi lang sa kulungan. Mahirap nga naman tanggapin yan. Siguro, kaya sila nag-a-apply ng asylum. O sige, sa Europe na tayo titira. At least nag-grant yung ating asylum. Kung totoo man yan, madam, hindi ka na naawa sa taong bayan. Ano to, matapos gatasan, yung prangkisa na ibinigay ng gobyerno ni Digong sa anak mo para sa Solar para sa Bayan projects, ginatasan lang, hindi nakapag-deliver ng kuryente na ipinangako kapalit ng prangkisa, naging bilyonaryo, yumaman, tapos ngayon tatakasan. Magtatago kayo dyan sa France. Kung totoo man ito ha, na nag-a-apply kayo ng asylum, o magsalita po kayo dito, liwanagin nyo po ito. Galit po ang taong bayan sa ginagawa ninyo. Bakit bigla kayo nagkakasakit kapag kinakasuhan? Parang hindi ka na rin iba kay Gloria. Parang hindi ka na rin iba. Sa ilang mga politiko na once na makulong, nagkakasakit gaya ni Marcoleta. Huy, madam, Loren Legarda, medyo mataas po ang tingin sa inyo. Ng ilan mong mga supporters, huwag niyong sirain. The Office of the Ombudsman found Senator Loren Legarda's repeated extensions of her travel authority for medical reasons quite suspicious already. End of quote yan ha. Quite suspicious already, and said it is possible she and her son, Representative Leandro Liviste, could seek asylum in France, sabi po ni spokesman Miko Clavano. Ngayong araw po mismo, Tuesday. Yan po yung sinabi ni Miko Clavano. Yan po ang sinabi ng Ombudsman. Remember, itong dalawang tao na to, parehas mataas na tao yan, Loren Legarda, senador. Si Leandro Liviste, mambabatas. Both member of the Congress. Kinasuhan. Nag-abroad. Nagpa-extend. Ikaw, hindi ka ba magtataka? Pa-extend yung medical authority. Bakit? Anong nangyayari? Clavano said Legarda was on what he believed was her third or fourth extension, prompting the Ombudsman to flag the matter as she faces an ongoing case before the agency. Biruin mo, 3 or 4 times nang nagpa-extend. Anong klaseng sakit ba yan? Wala yung doktor, hindi siya ma-check up, kaya hindi siya makabalik ng Pilipinas. Ang gagaling ng mga doktor dito sa Pilipinas eh. Sa bagay, ibang mayayaman, sige, maintindihan mo pa. Gusto ko magpagamot sa Singapore, sa Amerika, sa France, etc. Pero, okay lang magpa-extend ka isang beses. Pangalawa, o sige, pagbigyan na natin pangalawang extension. Pangatlo, suspicious yan. Pangapat, mas lalong suspicious yan. Bakit kayo pa-extend ng pa-extend? Para sa medical leave, buti kung wala kang kaso. Yun nga, sumabay, meron kang pending case before the Office of the Ombudsman. We need to flag that
Sabi ni spokesperson Clavano, we need to flag that. Adding that the ombudsman wants to err on the side of caution. Meanwhile, Leviste obtained a travel authority for a 2-month leave from July 26 to September 24, listing several countries he intended to visit. Kasi nga ang nag-a-advise dyan kay Leviste, baka si Sara Duterte din, mga Duterte din, pansinin ninyo ha, yung mga travel authority nila, Pulong Duterte, ni Sara Duterte, pansinin mo, nakalista napakaraming bansa. Remember? Ang mga Duterte, pag nag-apply ng travel authority, ang travel authority, ganito, for context, no? Kapag ikaw po ay empleyado ng gobyerno, kinakailangan mo pong kumuha ng travel authority sa boss mo. Halimbawa, kung nagtatrabaho ka sa Presidential Communications Office, signed by the Secretary. 'Di ba? Nakalagay doon na si Juan de la Cruz ay pinapahintulutan na mag-abroad for this reason from this period until this period. Yan, travel authority yan. Kasi kapag lumabas ka ng bansa, dadaan ka sa immigration, di ba? Usually, tinatanong ka, are you a government employee? Kapag government employee ka, unasa ng travel authority. Kasi kapag government employee ka, meron kang pananagutan sa Pilipinas. Yung travel authority na yan, garantiya yan na yung tao na lilipad o aalis ng bansa ay hindi niya tatakasan yung kanyang pananagutan dito sa Pilipinas. Ano yung mga pananagutan na yan? For example, halimbawa, ikaw ordinaryong tao, para maintindihan nyo po ordinaryong tao ka, halimbawa, administrative assistant ka sa isang government agency. Yung mga cabinet dyan, nakapangalan sa iyo yan. Yung mga laptop dyan, nakapangalan sa iyo yan. So kung ikaw ay tatakas na, paano kung nawala na yung laptop, nawala na yung cabinet? Sino nga habuli ng gobyerno? That's the purpose. Ibig sabihin, may pananagutan ka dito sa Pilipinas, pero pinapayagan kang lumabas, authorize ka. With the assumption na babalik ka sa Pilipinas kasi nga may naiwan ka ditong pananagutan. Yan ang gagawin nila. Ang ginawa ni Leviste dyan, sige, apply ako 2 months vacation. Gaya ng ginagawa ng mga Duterte, nagaya niya na yung style punta ako sa ganitong bansa, punta akong Japan, punta akong Korea, punta akong France, punta akong Singapore, etc. Bakit ganoon? Bakit maraming bansa? Kasi nilirin lang po nila ang taong bayan. Actually, hindi naman totoo yan na lahat ng bansa na yan ipupuntahan nila. Decoy lang po yung iba dyan. Panggulo lang yan. Para hindi sila mahalata sa original plan nila. For example, 17 countries yung pupuntahan nila. Baka ang pinuntahan dyan, 2 or 3 lang. Para hindi malaman, syempre wala silang tiwala sa gobyerno Wala silang tiwala sa nag-issue ng travel authority. Kasi may plano yung mga yan. For example, mag-a-apply ng asylum yan. Gusto nilang linangin ng taong bayan na hindi talaga sila sa France lang pupunta. Posible nagpunta sila ibang bansa, nagstay sila ng Singapore, etc. Kasi kung France lang, obviously, kung i-imbestigahan sila, mukhang nag-apply ng asylum sa France. Unlike kapag 17 countries yan, may decoy. Maraming panlin lang. Ganyan na ganyan yung style ng mga Duterte. Yan, nagaya na ni Leviste. Diba? Meanwhile, Leviste, meron siyang travel authority July 26 to September 24. Okay, official pa rin po yung lakad, official, hindi patago yung lakad, no? Kasi may travel authority. As about reports that Legarda and Leviste were in France, Clavano said seeking asylum was possible, with political persecution being the only possible ground they could invoke. Ayan. Diyan tayo Ito yung mga mayayamang politiko magtatago sa political persecution. Tama mo? Gumawa ka ng kasalanan. Ako naniniwala ko si Leviste may kasalanan dyan sa solar para sa bayan. In fact, pinagpe-penalty nga siya ilan? 24 billion o 26 billion? Pinagpe-penalty sa kanya ng Department of Energy. Meron siyang kasalanan dyan. So, ang problema kasi dito sa Pilipinas, honestly, kung ikaw ay mayaman na politiko, kapag hinahabol ka na ng batas, sisingilin ka na para managot ka, anong dahilan? Political persecution. In short, huwag niyo akong kasuhan. Or else, tatakbo ako. Hihingi ako ng asylum at i-insist ko ang political persecution. Ginigipit ako ng gobyerno. Kaya gusto nila ako ikulong kasi ginigipit ako ng gobyerno. Yan ang katotohanan sa Pilipinas. Political persecution. Ginigipit ako ng gobyerno kaya ako kinakasuhan. Nawawala yung totoong essence kung bakit ka kinasuhan. Sinisingil ka ng batas dahil may ginawa kang kasalanan. For example, Rodante Marcoleta, Mike Defensor, ini-insist nila political persecution yan. Ginigipit sila ng gobyerno. Hindi sila ginigipit sa katotohanan lang. Dahil umamin mismo sila. Tumanggap ng pera.
Marcoleta, tumanggap ng pera ng donasyon habang siya ay kongresista, malinaw na against the rules. Paano naging political persecution yan? Kasi kapag sinabi mong political persecution, kasalanan ni Marcos yan eh. Kasalanan ni BBM yan, ginigipit kami. Pero malinaw na malinaw, itong mga krimen na to, the same persons. Sila mismo ang gumawa ng kasalanan. Mike Defensor, umamin, nagbayad ng tax, na nagbigay siya ng donasyon kay Marcoleta. Marcoleta, umamin sa kanyang TV programs, binigyan niya mismo. Binigyan siya mismo at tumanggap siya ng donasyon while incumbent siya as a congressman. Diba? Paano naging political persecution yan? The same thing kay Loren Legarda and kay Leviste. Magtatago sila sa political persecution na clause para mag-grant yung asylum nila. Pero ang katotohanan, niloko ni Leviste yung taong bayan. Diyan sa Solar para sa Bayan. In fact, nag-suffer nga tayo. That's the effect. May rotational brownout. Yung kuryente na dapat na-deliver sa atin, hindi nagawa. Bakit required sila mag-deliver ng kuryente na yan? Kasi prangkisa po ang hiningi nila. Ang prangkisa, grinant ng gobyerno ng Pilipinas. Grinant ni Digong. Kay Leviste. Tapos, eventually, malalaman natin, hindi sila nakapag-deliver. Paano sana kung ibinigay na lang yan sa maayos-ayos, yung kuryente na kailangan natin na i-deliver sana? Ang problema, exclusive rights yan eh. Eksklusibo. Sila lang ang dapat. Natenga tayo ng ilang taon. Tapos ngayon, magtatago sila sa political persecution. Diba? Kawawa na naman ang taong bayan dyan. Niloko na naman ang mga tao na ito. Hoy, Loren Legarda, ito po ma'am ha. Ano pong plano nyo? Nag-a-apply kayo ng political asylum? Totoo po ba yan? Kung hindi, balik kayo ng Pilipinas. Dito ka magpagamot. Huwag kang pa-extend ng pa-extend kasi may kailangan kang haraping kaso dito sa Pilipinas. Ganun lang yun eh. Huwag ka magtaka kung kami nagdududa sa ginagawa ninyo na panay pa-extend. Kasi even yung ombudsman, sila mismo nagsabi, dapat i-flag yung ginagawa ninyo. Kasi may kaso ka nga naman, bakit panay pa-extend ka dyan pa sa France? Yung mga diskartehan nyo ng political asylum dyan sa Europa. Ay nako, Harino Castell na naman ito. Sige po, i-komento ang inyong opinion, ang inyong reaksyon. Diyan sa comment section para mabasa po ng iba natin mga ka-coffee nasa Facebook. Please like and follow, of course, mga nasa YouTube. Baka di pa po kayo nakasubscribe. Please, click lang po ng subscribe, of course. Yung mga nakikinig din po sa atin sa TikTok, click nyo na rin po yung subscribe. I'll see you in the next video. Bye-bye.